mga kababayan, mga kaibigan, at lahat ng mga driver dyan sa ating mga kalsada. Makinig kayo ng mabuti dahil ang video na ito ay para sa inyo. Kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, motorsiklo o kahit anong uri ng sasakyan sa Pilipinas, dapat mong panoorin ang video na ito hanggang sa katapusan. Bakit? Dahil simula ngayon, Abril 1, 26, may mga bagong batas na ipinapatupad ang ating pamahalaan na direktang makakaapekto sa iyo, sa iyong lisensya, sa iyong mga multa, sa iyong karapatang magmaneho at sa inyong kaligtasan sa kalsada. Hindi ito biro, hindi ito April Fools. Ito ay totoo at ito ay epektibo na ngayon mismo. Kaya kung ayaw mong mapahamak, kung ayaw mong mapagmultahan ng malaki, at kung gusto mong manatiling ligtas sa daan, pakinggan mo kami ng mabuti. Alam nating lahat na ang buhay sa Pilipinas ay hindi kumpleto kung wala ang sasakyan. Libo-libo ang nagmamaneho araw-araw. Mga magulang na naghahatid ng anak sa eskwela. Mga trabahante na pumupunta sa opisina. Mga negosyante na nagdadala ng kalakal. Mga delivery riders na nagbibigay ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang kalsada ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero kasabay ng pagdami ng sasakyan sa ating mga kalsada, dumami rin ang aksidente. Dumami ang patay at nasugatan at dumami ang mga problema sa trapo. Dahil dito, nag-aksyon na ang gobyerno. Ang Land Transportation Office o LTO kasama ang Department of Transportation o DOTR ay nagpapatupad ng mga bagong panuntunan para gawing mas ligtas ang ating mga kalsada, mas maayos ang trapiko at mas batas ang pagpapatupad ng batas sa lahat. Ang unang bagay na dapat mong malaman ay ang tungkol sa iyong driver's license. Ngayon, marami sa atin ang takot na mapagalitan ng mga traffic enforcer dahil sa maling paniniwala na agad-agad nilang makukuha ang iyong lisensya kapag nahuli kang may paglabag. Yan, ganuning ba ang nangyayar? Kapag lumabag ka sa trapo, agad na kinukuha ng enforcer ang iyong lisensya at kailangan mo pang pumunta sa opisina ng LTO para makuha ito pabalik. Nakakaisturbo, nakakaabala, at para sa mga propal na driver o delivery rider, ito ay parang parusa na agad kahit hindi pa nadedesisyonan ng kaso. Pero ngayon, nagbago na ito. Ayon sa bagong direktiba ng Department of Transportation, hindi na maaaring agad-agad kunin ng traffic enforcer ang iyong lisensya pagkatapos mo lumabag. Ito ay isang malaking pagbabago na dapat ipagdiwang ng bawat Pilipinong driver. Ang ginagawa na ngayon ng mga awtoridad ay ito. Kapag nahuli kang may paglabag sa trapo, ang iyong lisensya ay ilalagay sa tinatawag na alert status sa sistema ng LTO. Mananatili ang pisikal na lisensya sa iyong kamay. Matatanggap mo ang ticket o abiso ng paglabag pero hindi maaagaw ang iyong lisensya sa oras na iyon. Sa ibig sabihin, hindi ka maiiwan ng walang lisensya sa gitna ng kalsada or sa trabaho mo. Ito ay isang napakagandang pagbabago lalo na para sa mga pamilyang umaasa sa kanilang lisensya para kumita ng buhay. Isipin mo na lang ang isang jeepney driver, tricycle driver o delivery rider kung aalisin ang kanilang lisensya sa araw-araw na trabaho nila. Paano sila kumita? Paano sila magpapakain ng pamilya? Ngayon, mas batas na ang sistema. Mayroon kang pagkakataon na ayusin ang iyong paglabag nang hindi naaalisaw ang kakayahang magmaneho sa araw na iyon. Pero huwag kang magmaling akala. Ang bagong sistemang ito ay hindi nangangahulugang pwede ka na ngayong lumabag sa trapiko nang walang kahihinatnan. Narito ang mahalagang detalye na dapat mong alam. Kapag naibigay na sa iyo ang tiket ng paglabag, mayroon kang 15 araw na nagtatrabaho. Hindi 15 araw na kalendaryo kundi 15 araw na nagtatrabaho o working days para ayusin at bayaran ang iyong paglabag. Tamalaki pagbabago ito mula dati na 15 araw na kalendaryo lamang ang ibinibigay. Ang 15 working days ay nangangahulugang mga 3 linggo. Sa totoo na nagbibigay sa iyo ng mas maraming oras para mag-ayos ng iyong mga papeles at bayarin ang multa. Ngunit kung hindi mo aayusin ang paglabag sa loob ng 15 working days na yon, handa kang harapin ang mas malalang kahihinatnan. Ang iyong lisensya ay maaaring automatikong masuspende o bawiin ng LTO. At kapag nangyari ito, mas mahirap na ang proseso ng pagkuha pabalik kumpara sa dati. Kaya ang bagong sistemang ito ay hindi isang dahilan para maging pabaya.
Ito ay isang pagkakataon para maging responsable at ayusin ang mga bagay ng maayos. Isasalamin pa natin ang isa pang importanteng bagay tungkol sa bagong sistema ng lisensya. Ang iyong lisensya ay hindi na simpleng patunay na lang ng iyong karapatang magmaneho. Ito ay magiging salamin na rin ng iyong record bilang driver. Sa bagong sistema, ang lahat ng iyong paglabag sa trapiko ay direktang maitatala sa iyong record sa LTO. May tinatawag na demerit point system kung saan bawat paglabag ay may katumbas na puntos. Kapag naipon ang iyong punto sa isang tiyak na antas, ang iyong lisensya ay maaaring masuspende o mabawi ng LTO. Para sa mga driver na may malinis na record at walang paglabag, magandang balita ito para sa inyo. Ang maayos na record ay nagbibigay sa inyo ng posibilidad na magkaroon ng mas mahabang bisa-visa ng lisensya. Sa katunayan, ang mga D-Ver na walang paglabag ay posibleng makakuha ng lisensyang may visa ng hanggang 10 taon na malaking kaginhawahan kumpara sa regular na 3 o 5 taon na visa. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga bilis na limitasyon sa kalsada o tinatawag nating speed limits. Marami sa ating mga driver ang hindi gaanong pinapansin ang mga speed limit, lalo na kapag maaga pa at konti pa lang ang trapiko. Pero ngayon, seryosuhin na natin ito dahil may mga bagong alyuntunin at ang pagpapatupad ay magiging mas mahigpit. Sa mga lugar na tinitirhan tulad ng mga subdivision o kapitbahay, ang pinakamataas na bilis ay 20 hanggang 40 km bawat oras. Sa mga pangunahing kalsada sa loob ng lungsod, ang pinakamataas na bilis ay 50 hanggang 60 km bawat oras. At sa mga highway at expressway, ang pinakamataas na bilis ay 80 hanggang 100 km bawat oras, depende sa mga palatandaan sa kalsada. Ang mga limitasyong ito ay hindi bago sa karamihan sa atin, pero ang pagbabago ay nasa paraan ng pagpapatupad. Mas maraming kamera, mas maraming tseke, at mas mataas na multa para sa mga lumalabag. Ang paksa ng kamera at teknolohiya ay isa sa mga pangunahing pagbabago sa pagpapatupad ng batas sa kalsada. Ang pamahalaan ay namumuhunan sa mga bagong kagamitan para makita ang mga paglabag ng mas episyente. Sidanisin muna ang mga kalsada na may mga closed-circuit cameras, mga speed guns at mga sistema na automatikong nagtatala ng bilis ng sasakyan. Ibig sabihin, kahit walang traffic enforcer na nakatingin sa'yo, maaari pa ring mahulikam ang iyong paglabag. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas batas na pagpapatupad ng batas. Hindi na mahalaga kung sino ka. Hindi na mahalaga kung kilala mo ang enforcer o hindi. Dahil ang kamera ay walang kinakikitang mukha. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng kamera. Kaya kung ikaw ay sanay na lumabag kapag walang nakakakita sa'yo, magsimula kang magbago ng ugali dahil ngayon lagi kang maaaring nasa loob ng saklaw ng kamera. Pag-usapan natin ngayon ang mga sasakyang motorsiklo at ang mga espesipikong batas na nakatuon sa kanila. Ang mga motor rider ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga gumagamit ng kalsada sa Pilipinas at kasabay nito sila rin ang isa sa pinakamaraming namatay at nasugatan sa mga aksidente sa kalsada. Kaya naman ang mga bagong alituntunin ay may espesyal na atensyon para sa mga motorista. Una, ang helmet hindi na ito optional. Hindi na ito basta-bastang papalaypayin. Ang pagsuot ng tamang helmet ay isang obligasyon, hindi lang basta kahit anong helmet. Dapat ito ay nasa tamang kondisyon, may sertifikasyon at nakakabit ng maayos sa ulo. Kapag nakita kang nagmamaneho ng hindi nagsusuot ng helmet o nagsusuot ng helmet na hindi nakakabit, maaari kang mapagmultahan agad. Ang multa para sa paglabag na ito ay sapat na para masaktuhan ang iyong bulsa. Kaya mas mabuting sundin na lang. Ang isa pang mahalagang bagay para sa mga motorista ay ang tungkol sa mga plaka ng motorsiklo. Dahil sa napakaraming kaso ng kriminalidad na ginagamit ang mga motorsiklo tulad ng mga hold-up at iba pang krimen, ipinatupad ng pamahalaan ang mas mahigpit na alituntunin tungkol sa mga motor plate. Dapat na malinaw, malaki at nakikita ang plaka ng iyong motorsiklo. Kung ikaw ay nahuli na walang maayos na plaka o ang plaka ay maliit, nalabo o sadyang itinago, ang multa ay maaaring umabot sa PH 5,000. Kumpara sa dati na mas mataas ang multa, ibinaba ng pamahalaan ito bilang mas makatarungang parusa. Pero sapat pa rin ito para iparamdam sa iyo na seryosong isinasabatas ang alituntuning ito. Ang layunin ay simple. Ang malinaw na plaka ay nagpapahintulot sa mga pulis at kamera
na makilala ang mga motorsiklo sa kalsada na nakakatulong sa pagpigil ng krimen at sa pagpapatupad ng trapikong batas. Hindi natin malilimutan ang tungkol sa mga electric vehicles o e-bikes at e-trikes. Sa nakalipas na ilang taon, dumami ang mga gumagamit ng electric bikes at electric tricycles sa ating mga kalsada, lalo na sa mga lungsod at bayan na gustong makatipid sa gasolina at makatulong sa kalikasan. Maganda ito at isinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng mga electric vehicle. Pero kasabay nito, may mga bagong alituntunin na dapat sundin ng mga gumagamit ng e-bikes at etrikes. Hindi lahat ng kalsada ay maaaring daanan ng mga electric vehicle na ito. Mayroong mga espesipikong daan at panahon ng pagsakay na itinakda para sa kanila. Ang hindi pagsunod sa mga ito ay nagbubunga ng multa. Kaya kung ikaw ay may e-bike o etrike, alamin mo ang mga kalsadang pinapayagan para sa iyong uri ng sasakyan para maiwasan ang anumang problema sa mga autoridad. Isang paksa na malapit sa puso ng maraming Pilipino ang pagmamaneho habang lasing o nakainumin. Alam nating lahat na ang lasing na pagmamaneho ay isa sa pinakamalaking sanhi ng aksidente sa kalsada. Maraming pamilya ang nalungkot, maraming buhay ang nawala dahil sa irresponsableng pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Ngayon, mas mahigpit na ang pagpapatupad ng batas laban sa DUI o driving under the influence. Ang mga pulis ay gumagamit ng breathalyzer upang masuri kung sobra na ang alcohol sa dugo ng driver. Kung ikaw ay nabuhusan at ang iyong alcohol level ay lumagpas sa pinahihintulutang antas, maaari kang isampang kaso ng DUI. Hindi ito biro. Ang DUI ay isang seryosong paglabag na maaaring magresulta sa pagkansela ng iyong lisensya, pagpaparusa sa ilalim ng batas at sa pinakamalaking kaso, pagkakulong. Kaya kung nag-inom ka, huwag nang magmaneho. Tumawag ng Grab, sumakay ng taxi o hilingin sa isang katrabaho o kaibigan na ihatid ka. Ang iyong buhay at ang buhay ng iba ay hindi sulit na ipagpaliban para sa isang gabi ng inuman. Tungkol naman sa pagmamaneho habang gumagamit ng cellphone. Alam na natin lahat na ipinagbabawal ito. Pero ilan sa atin ang talagang sumusunod? Ang batas na laban sa distracted driving o Republic Act Penal 913 ay patuloy na ipinapatupad. At ngayon, mas maingat na ang mga autoridad. Ang unang pagkakataong mahuli ka na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho ay nagbubunga ng PH5 multa. Sa pangalawa pagkakataon, tataas ang multa. At sa ikatlong pagkakataon, ang multa ay maaaring umabot ng 15,000 kasama ang posibilidad ng suspensyon ng iyong lisensya. Naaangkop ang batas na ito sa lahat ng uri ng kalsada. Mga pangunahing daan, mga expressway, at kahit mga lokal na daan sa loob ng inyong barangay. Huwag kang mangahas na mag-text, tumawag, o tumingin sa iyong telepono habang nagmamaneho. Hindi ito worth it. Isang segundo ng pagpapalingon mo ng mata ay sapat na para magdulot ng malaking aksidente. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pagpaparehistro ng sasakyan na isa ring mahalagang bahagi ng mga bagong alituntunin. Ang lahat ng sasakyan, kahit sasakyan man ito o motorsiklo, ay dapat na mayroon validong rehistrasyon para makapasok sa pampublikong kalsada. Ang rehistrasyon ay kailangang i-renew taon-taon bago pa mag-expire. Ngayon muling meron ka ng 3 mahalagang dokumento sa loob ng iyong sasakyan. Ang official receipt o OR, ang Certificate of Registration o CR at ang iyong driver's license. Kapag wala ka ng kahit isa sa 3 ito o kapag expired na ang kahit isa, maaari kang mapagmultahan. Hindi lang multa ang iyong mapapala, maaari ring ipigil ang iyong sasakyan sa kalsada hanggang sa maipakita mo ang tamang mga dokumento. Nakakaistorbo, nakakapagpahinto ng oras at nakakapagpalaki ng gastos. Kaya mas mabuting siguraduhing updated at kumpleto ang lahat ng iyong dokumento bago ka sumakay. Para sa mga gustong kumuha ng bagong driver's license o sa mga nangangailangan ng renewal, may mga bagong proseso rin na ipinapatupad ng LTO ngayon. Una, ang mga bagong aplikante ay kailangang kumuha ng appointment sa pamamagitan ng Land Transportation Management System o LTMS online portal bago pumunta sa opisina ng LTO. Hindi na basta makapasok ng walang appointment. Ang mga walk-in inado na at pinapayagan lamang sa mga espesyal na sitwasyon. Ito ay nagpapababa ng mahabang pila sa mga opisina ng LTO na isang malaking relief para sa lahat ng gustong mag-transact.
Ang mga bagong aplikante ay kailangang makapagsagawa ng theoretical driving course na isang klase sa teorya ng pagmamaneho bago sila makapag-apply ng student permit. Para sa mga nagre-renew, maaaring kailanganin ang Comprehensive Driver's Education course. Ang lahat ng ito ay naglalayong tiyakin na ang bawat driver sa kalsada ay may kaalaman at kasanayan sa tamang pagmamaneho. Ang mga medikal na serpiko ay kailangan na rin ngayon mula sa mga klinikan na accredited ng LTO. Hindi na maaaring kumuha ng medikal na sertipiko sa kahit saang klinikal. Dapat ito ay mula sa isang opisyal na accredited na klinika. At ang mga serpikong ito ay may limitadong bisa lamang dahil gusto ng pamahalaan na tiyaking ang iyong medikal na kondisyon ay update at naaayon sa mga pamantayan ng ligtas na pagmamaneho. Ito ay mahalaga lalo na para sa mga matatanda na DVR o sa mga may karamdaman na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang magmaneho ng ligtas. Ang pagbabagong ito ay hindi para pahirapan ang mga DVR. Ito ay para tiyaking ang lahat ng nagmamaneho sa ating mga kalsada ay pisikal at medikal na handa at kaya. Para naman sa ating mga kababayang may sasakyang nagtatakbo sa mga expressway, may mga espesipikong alituntunin din na dapat ninyong malaman. Sa lahat ng expressway sa Pilipinas, ang mga motorsiklo ay kailangang may minimum displacement na 400cc. Ang mga motorsiklo na mas maliit pa sa 400cc ay hindi pinapayagan sa expressway at ang hindi pagsunod dito ay may katumbas na multa na mula hanggang PH 5,000 kasama ang posibleng suspensyon ng lisensya. Piwanging mga sasakyan sa expressway ay kailangan ding may gumaganang RFID sticker para sa cashless na pagbabayad ng toll at ang lane splitting na nagtatakbo sa pagitan ng dalawang sasakyan ay ipinagbabawal sa lahat ng expressway. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na galaw na magagawa mo habang nagmamaneho sa mataas na bilis. Isang bagay pang dapat nating pag-usapan ay ang tungkol sa mga seatbelt. Alam nating lahat na ang seatbelt ay kailangan. Ito ay hindi bago. Pero ang pagpapatupad nito ay mas sineseryoso na ngayon. Hindi lang ang driver ang kailangang magsuot ng seatbelt. Lahat ng pasahero sa loob ng sasakyan kahit nasa likod pa ay kailangang naka-seatbelt. At para sa mga mga bata, may batas rin ang Pilipinas tungkol sa child seats. Ang batas na ito ay nagtatakda na ang lahat ng bata na wala pang 12 taong gulang ay kailangang nakasakay sa tamang car seat na angkop sa kanilang edad at laki. Hindi ito basta rekomendasyon, ito ay batas. Ang pampagbibigay ng proteksyon sa ating mga bata sa loob ng sasakyan ay responsibilidad ng bawat magulang at DVAR. Ngayon, pag-usapan natin ang kung paano ito lahat nakakaapekto sa iyong car insurance. Marami sa atin ang may insurance ng sasakyan at hindi nila alam na ang kanilang record sa LTO ay maaaring makaapekto sa kanilang insurance. Sa ilalim ng mga bagong alituntunin, ang mga kumpanya ng insurance ay maaaring na ngayong suriin ng mas mabuti ang record ng driver sa LTO bago sila magbigay o mag-renew ng insurance. Kung ikaw ay may maraming paglabag sa trapiko, ang iyong insurance ay maaaring maging mas mahal. Pero kung maayos ang iyong record at walang paglabag, posible ring makakuha ng mas magandang rate ng insurance. Ito ay nagbibigay ng dagdag na insentibo para sumunod sa mga batas sa trapiko, hindi lang para maiwasan ang multa, kundi para makatipid din sa gastos ng iyong insurance. Talako ang isang bagay na dapat pag-usapan ang tungkol sa pagbabago ng proseso ng pagharap sa mga kaso ng paglabag. Dati, ang pagharap sa isang kaso ng paglabag sa trapiko ay maaaring tumagal ng mahabang panahon na nagsasanhi ng abala sa parehong dever at sa mga autoridad. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga kaso ng paglabag ay maaaring maproseso sa loob ng 15 araw na nagtatrabaho. Ito ay nagpapabilis ng proseso at nagbibigay ng mas malinaw na timeline para sa lahat ng sangkot. Para sa mga driver, ibig sabihin, mas mabilis nilang malalaman kung ano ang kahihinatnan ng kanilang paglabag at mas mabilis nilang maaayos ang kanilang record. Para sa mga autoridad, nagbibigay ito ng mas episyenteng paraan ng pamamahala ng mga kaso. Lahat ay nanalo basta ikaw ay sumunod at ginampanan ang iyong responsibilidad.
Mahalaga rin na pag-usapan ang papel ng bawat Pilipino sa tagumpay ng mga bagong batas na ito. Can Martin Bay maaring pinakamahusay sa buong mundo. Pero kung wala ang kooperasyon ng bawat driver at gumagamit ng kalsada, ang mga ito ay walang silbi. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kapag sumunod tayo sa speed limit, kapag nagsuot tayo ng helmet or seatbelt, kapag hindi tayo nagmamaneho ng lasing or gamit ang cellphone, kapag inayos natin agad ang ating mga paglabag sa loob ng takdang oras, tayo ay nagbibigay ng malaking tulong para gawing mas ligtas ang ating mga kalsada para sa lahat. Para sa ating mga anak na lumalakad papunta sa paaralan, para sa ating mga matatanda na lumapit sa pulong na may mag-iingat, para sa lahat ng Pilipino na gusto lang makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Kaya sa lahat ng mga Divergyan, ito ang mensahe namin sa inyo ngayong araw na ito. Ang mga bagong batas na ito ay hindi kalaban ninyo. Point. Ang termang cut part sa inyong kapakanan, para sa kapakanan ng inyong pamilya at para sa kapakanan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Huwag ninyong takutin ang mga ito. Sa halip, gamitin ninyo ang oras ngayon para matutunan ang mga bagong alituntunin. I-update ang inyong mga dokumento. Siguraduhin kumpleto ang inyong OR, CR at lisensya. Suriin kung ang inyong lisensya ay may mahabang bisa pa o kailangan na itong i-renew. Itama ang inyong mga ugali sa pagmamaneho kung mayroon kang ilang bagay na hindi pa angkop sa batas at ipasa ang kaalamang ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapitbahay na nagmamaneho rin. Ang gobyerno ay nagbabago. Ang sistema ay nagpapabuti. Ang mga kamera at teknolohiya ay nandoon na at ang pagpapatupad ng batas ay mas seryoso na kaysa dati. Ang tanong na lang ngayon ay handa ka na ba? Handa ka na bang sumunod sa mga bagong batas? Handa ka na bang maging responsableng driver? Handa ka na bang magtulungan para sa mas ligtas at mas maayos na kalsada para sa lahat ng Pilipino? Sana ang sagot mo ay oo. Dahil kapag lahat tayo ay sumusunod at nagtutulong-tulong, ang ating mga kalsada ay magiging mas ligtas, mas maayos at mas maginhawa para sa bawat isa. Manatiling ligtas sa kalsada, mga kababayan, mag-ingat kayo. Sundin ang batas at uwiin ng buo ang inyong sarili para sa inyong mga pamilya. Hanggang sa muli.